Sa kaharian ng Berbanya, patuloy na nanghihina si Haring Fernando. Ang tanging lunas sa kanyang karamdaman ay ang mahiwagang ibong Adarna. Nauna nang naglakbay si Don Pedro, ngunit hindi siya nakabalik. Nasaan na kaya si Don Pedro? Ako'y nangangambang may masama nang nangyari. Diego, anak ko, tanging ang ibong Adarna ang makapagpapagaling sa akin. Maari bang hanapin mo siya? Masusunod, Ama. Ako po ang susunod na maglalakbay. Hahanapin ko ang aking kapatid at ang ibong Adarna. Binigyan si Don Diego ng mga pagkain, kasangkapan at kabayo. Sa liwanag ng umaga, siya ay nagpaalam at nagsimulang maglakbay, puno ng determinasyon at tapang. Ama, hintayin ninyo ang aking pagbabalik, kasama ang ibong Adarna at ang aking kapatid. Nagsimula si Don Diego sa kanyang paglalakbay papunta sa gubat. Tinahak ang mga matarik na bundok at malalawak na kapatagan. Hindi tulad ng kanyang kapatid, mas maingat siya at palaging nakikinig sa paligid. Hindi ko hahayaang mauwi sa kapahamakan ang paglalakbay na ito. Kailangan kong maging matalino at mapanuri. Kailangan kong matagpuan ang ibong Adarna. Araw at gabi, pagod at gutom man, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Sa bawat hakbang, dama niya ang mga alaala ng kabiguan ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, ang kabayo ni Don Diego ay nanghina rin at kalaunan ay namatay. Aking tapat na kasama, hindi kita malilimutan. Hindi dito magtatapos ang ating paglalakbay. Sa kabila ng pagod, nakakita siya ng kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan. Ang landas ay tila nag-anyaya sa kanya, puno ng hiwaga at misteryo. Dahan-dahang naglakad si Don Diego at sa wakas narating niya ang paanan ng bundok. Naroroon ang payak na kubo ng ermitanyo tulad ng narating ni Don Pedro noon. Magandang araw po, Ginoo. Ako si Don Diego, prinsipe ng Berbanya. Ako'y naglalakbay upang hanapin ang ibong Adarna na siyang lunas sa karamdaman ng aking ama. Marami na ang naghanap sa ibong Adarna, ngunit marami rin ang nabigo. Ang ibong iyon ay hindi basta nahuhuli ng tapang lamang. Tuwing hating gabi, siya'y dumarapo sa punong Piedras Platas. Umaawit siya ng 7 awit, bawat isa'y higit na nakapagpapahimbing kaysa sa nauna. Kapag ikaw ay nakatulog at naiputan ng kanyang dumi, ikaw ay magiging bato. Kung ganoon, ako'y magsisikap na manatiling gising. Hindi ko hahayaang manaig ang antok. Huwag mong maliitin ang kanyang kapangyarihan, prinsipe. Makinig kang mabuti at isaulo ang aking sasabihin. Magbaon ka ng 7 dayap. Sa bawat awit na iyong maririnig, pigain mo ang isa at ipatak sa iyong mga mata upang mapawi ang antok. Kapag naramdaman mong bumibigat ang iyong mga talukap, sugatan mo ang iyong palad at patakan ng kaunting asin upang manatili kang gising. At tandaan, huwag mo siyang lalapitan habang siya'y umaawit. Salamat sa inyong payo, Ginoo. Aking susundin ang inyong bilin. Hindi ako babagsak sa isang awit lamang. Prinsipe, hindi sapat ang tapang kung kulang sa pagtitiis. Ang tunay na pagsubok ay hindi sa lakas ng loob,
kundi sa pagpipigil ng sarili. Tinanggap ni Don Diego ang mga dayap at nagpasalamat sa ermitanyo. Ngunit sa kanyang dibdib ay nangingibabaw ang paniniwala sa sariling kakayahan. At sa kanyang pag-alis, dala niya ang payo at ang kumpiyansang susubok sa kanyang katatagan. Narating ni Don Diego ang punong Piedras Platas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang mga sanga nito na tila nababalutan ng pilak. Dito magpapakita ang ibong Adarna. Maingat siyang lumapit at naupo sa paanan ng puno. Inilabas niya ang 7 dayap na ipinagkaloob ng ermitanyo at inihanda ang sarili sa mahabang paghihintay. Pagsapit ng hating gabi, dumating ang mahiwagang ibon. Ang kanyang mga balahibo'y nagliliwanag sa 7 maririkit na kulay, wari ibahaghari sa gitna ng dilim. At nagsimula ang kanyang unang awit. Sa unang himig, nakaramdam si Don Diego ng bahagyang antok. Hindi pa ito sapat upang ako'y madaig. Sa ikalawang awit, lalong bumigat ang kanyang mga talukap. Piniga niya ang ikalawang dayap. Ang kirot nito'y sapat na. Hindi ko na kailangang sugatan ang aking palad. Sa ikatlong awit, tila naging mas banayad ang hangin, mas naging matamis ang himig. Piniga niya ang ikatlong dayap, ngunit sa kabila ng kirot sa kanyang mga mata, unti-unting bumibigat ang kanyang ulo. Sa ikaapat, sa ikalima, sa ika-6 na awit, unti-unting humihina ang kanyang pagtitiis. Hindi niya sinugatan ang kanyang palad, hindi niya pinili ang kirot. At sa ika-7 awit, tuluyan siyang nakatulog sa paanan ng punong Piedras Platas. Matapos umawit, nag-iwan ng bakas ang ibong Adarna at tulad ng kanyang kapatid, naiputan si Don Diego. Sa isang iglap, ang pangalawang prinsipe ay naging baturin at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang kumpiyansa ang siyang naging dahilan ng kanyang pagpagsak